mahirap po talagang buuhin ng grupo na to. Kasi may mga kanya-kanyang karir na. So, kahit na ako tuloy-tuloy ako sa mga ginagawa kong shows, gusto ko man silang talagang isama lahat. Hindi talaga mabubuo. So, ngayon, mabubuo na talaga kami. So, I'm so happy and very, very happy na this time, makikita ko na sila ulit na magkasama kami on stage. Siyempre, iba pa rin yun pag sila yung kasama. Pasabog din kasi yung mga pole dancing mo eh. Dito meron, may ganun. Secret. Oo, yan. Di lang pole dancing, aakyat ako ng tuktok ng ceiling, maglalakad ako habang diba? Magpababa ka mula doon sa taas. Oo, mag-exorcism ako pababa. Ayan. Ito naman, syempre lagi natin nakikita. Oo, hindi siya nawawala from pagiging child star hanggang ngayon, ang bongga, very visible, si Katja. Thank you, Tito June. Ako, honestly, very emotional, mixed emotions, kasi nga po, first, hindi ko naiisip na mangyayari pa siya. But now, na ngayon mangyayari na, naghahalo yung pressure, yung emotions, yung kaba, tapos excitement. So, hindi ko mahiwalay yung nararamdaman ko ngayon. Siguro dahil hindi pa nagsisink in, but more than anything else, grateful ako and thankful ako na binigyan kami ulit ng chance ng Viva na magsama-sama kami ulit to have this reunion. And naisip ko na, oo nga, I think it's time na magpakita kami ulit, not just as a group, but to celebrate our friendship, yung pinagsamahan talaga namin for almost 20 years. More than 20 years. More than 20 years. So, happy, excited, at the same time, pressured, and yeah, napapressure kasi po, we want to give our best this time, syempre. For everyone, dun sa mga nag-aabang sa amin. Okay, Maui. Siyempre si Maui, nakasama ko to sa Stop, Talk, and Listen. Diba? Nag-talk show kami sa Tiba One. Yes, Maui. Hi, Tito June. Hello, everyone. Good evening and to all the press here. Siyempre, very excited and nervous at the same time. I mean, we've been doing shows, we've been performing together, pero not as an entire group. So this is very different. Tapos, syempre, yung show namin, we're going to bring something different to the table. And more than anything, this is a celebration of 23 years of friendship and being in the group, in the industry as the Viva Hot Babes. So this is something really exciting for each and every one of us. Yan. Eto next, syempre naging politician din, naging vice mayor, di ba? Oo. Pero eto, talagang friend ko to eh. Teenager pa lang siya. Oh my. Remember, ibang pa pangalan mo that time. Oo. Alam mo, nakita ko yung ex mo sa Amerika. Oh, sino yan? Si Gary. Sino sa kanila? Si Gary, remember? Ay, yeah, Gary. Oo, di ba? Oo. Early 90s, oo. Pero yan, Vin Diesel ba? Oo. Pero yan, Andrea, you're very much around. Hindi, Yeah. isa ka rin sa, parang, sabi nila parang may something talaga, parang hindi ka rin tumatanda eh, di ba? Very fresh pa rin yung tsura mo. Very what? Sorry? Very fresh. Fresh! Oo. Wow, lahat naman kami mga fresh na Hindi, mga lahat naman bulaklak kayo. pa. Yeah, so how do we feel? Actually, hindi nyo na itatanong. This was an idea even way back, first quarter of this year. Kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? So ang feeling namin nung time na yon, actually, we all refused. Kasi talaga namang, katulad nga na sabi ng iba sa amin dito, we already had other things to do, nag-iba-ibang mga path, and then medyo, ako, medyo nagmanang-manang na ako. I was accepting roles na, alam mo na, just to tone down, the sexy image and stuff like that. So talagang at first, we didn't want to do it. And at the same time, we didn't want to take the spotlight from the sex bomb at the time. Because we were like, so we were like, no, we shouldn't, we shouldn't do it na pabara-bara then. We were not ready at that time. So, but like my prayer earlier, I said that nothing is
an accident, di ba? So lahat naman to nangyari for a reason, and that's why we're very happy that it led to this. And katulad na nga ng sabi ni Maui that we want this as a celebration. It's more like celebrating how we started, where we are now as women, as moms, as all these multifaceted women, and we want to show that that we're here to stay, di ba? Okay, syempre, ito si Gwen Garcia. Ito yung isa sa pinaka-controversial na life before, di ba? Tama, Gwen, di ba? Pero naging chef ka, tama? Chef? No, si What? Jennifer. Si Jenny. Pero aside from magiging chef ni Jennifer Lee, yung sa music, di ba? Nag-DJ siya. So, pero may mga businesses ka, di ba, Gwen? Kasosyo mo si Willie Martin, my friend, di ba? Tama yung mga... No, Airbnb. Airbnb yan. So, gano'n ka ka-excited and nung time na wala ka sa showbiz, anong ginawa mo aside from Airbnb business? Airbnb, nung wala ako sa showbiz kasi wala ako ng konti. Siyempre, kasi nung nag-asawa ako, nasa ibang bansa ako, so that's why I stopped show business for 5 years, and then meron yung pumunta ako sa Baguio, tinulungan ko yung mom ko for our business there. That's why I stopped rin for how many years. But nung pagbalik ko naman, nagtuloy-tuloy naman yung TV and all. So I'm happy. Well, about this concert, I'm very nervous and pressured and happy. Lahat na lang ng kaba na nararamdaman namin lahat. Pero we thank God for giving us a chance to be together because minsan lang to kami magkasama-sama for, like what you said, for 23 years, never kami nagkasama ng ganito. Kaya exciting at the same time. Okay, eto si Jennifer Lee. Ito yung Hi, good evening. pang nightlife Kasi Yeah. yung pagiging DJ mo, di ba? Yes, totoo po yan. So every weekends, I'm usually out of town if I play Fiona music. Alam mo, isa ka sa pinaka-in-demand na DJ, ang mahal ng TF mo. Ganun po. May isang friend kasi ako, nag-inquire siya. Sabi, ay, grabe. Talagang, alam ko ang yaman mo dahil ang taas ng DJ. At mabili ka talaga as DJ. Diba? Tapos, naging chef, tama. That was actually my course po. I have a bachelor's degree in International Hospitality Management, major in Culinary Arts. Pero tinatapos ko pa po, meron pa po akong isang degree, Hotel Administration po. Iniwan ko po muna so I could focus on my career and my family. Pero sana mabalik ako kasi isang semester na lang po yun. And this time, you're doing bulaklak. Yes, this time mamumulaklak po kami muli. And sobrang excited kami. Mixed emotions po, like Katja said. But my heart is so full of gratitude kasi makita niyo naman po, through the years, ito pa po kami magkakasama, ang lalim po ng friendship namin. And I'm also so grateful sa lahat po ng sumuporta, nagmahal po sa amin at sa musika namin. And dahil po sa kanila, andito kami, not only to celebrate our friendship, but para po makilala, makasama at mapasaya po sila muli. Yan. And 8 kayo, including LD. Yes po, 8 po. Ang bongga, di ba? Pero eto si Direk GV yan. Siyempre si Direk talagang kilala sa mga concert Ang galing-galing na director Pero alam niyo bang dati siyang That's Entertainment member? Aware kayo? Oo, ang dami naging girlfriend na artista niya. Di ba, Direk? Pero dati nalilig siya. Ngayon naman, okay siya. Pero Direk, nung sabihin sa'yo ng Viva Live that you're directing the Viva Hot Babes in their reunion concert, anong na-feel mo, Direk? Siyempre, good evening muna sa inyo lahat. Siyempre, nung tinawag sa akin, sobra akong na-excite. Kasi yung panahon ng Viva Hot Babes yun yung start ng pag-direct ko nung career ko. So, kumbaga naabutan ko yung era ng Viva Hot Babes. So, na-excite ako doon sa idea na parang babalik tayo doon sa panahon na yon. And then at the same time, mag-o-offer ka ng mga bago ngayon. And karamihan naman sa kanila, naka-work ko na rin sa TV, sa movie. And kumbaga natutuwa ako na nung magsama-sama sila,
kasama ko doon sa reunion concert nila. So very thankful ako sa mga bosses ng Viva na ipagkatiwala yung isang ganitong kalaking project. Kasi hindi natin alam kung parang after more than 20 years sila nagsama-sama ulit. Kailan ulit yung next? So, kumbaga, parang ang part ng history. So direct hindi lang magiging nostalgic to kasi sabi mo may mga bago din. May mga Oo, i-inject ng bago. syempre parang ibabalik mo yung nakaraan tapos magpapakita ka ng mga bago. Yeah. So, kumbaga, merong mga touches na hindi pa nakikita ng tao sa kanila. And yun naman yung aabangan din. Yeah. Plus the fact na syempre yung nostalgia, gusto mo makita yung dati. So kung paano namin tatahi-tahiin yun, yun yung malaking challenge sa amin, sa production, sa mga girls. Yeah, it's so nice, no? Kasi ang sex bomb, nag-ano rin sila ng mama-mama bago, di ba? Kayo ba, the girls, meron kayong ilalabas na new recording for, just in time for Bulaklak reunion concert? No, sinong pwedeng sumagot? Yeah. Well, actually, nagkataon din po, no, Tito Jun, na while doing this, planning the reunion, nakapag-compose din si Jen ng Song for Us. She's been actually composing talaga dati pa. So, nagkataon na nasabay. So, feeling namin talagang nag-sync po lahat na ma-launch din namin siya ngayon kasabay ng reunion namin. So, parang nag-ano lahat, na-connect. Stars aligned. Yes. So, yes, meron po kaming bagong single na ilalabas. Single lang siya. Single lang po, Okay. single. Kasabay ng reunion namin. Oo, parang lalo kami na-excite with Bulaklak with this new single na i-launch yun. So congrats and Thank good you. luck! Thank you po, Tita. Thank you so much. Thank Tsaka you. kasama ko po lahat yung girls. We worked really hard on this song. And of course, together with Viva po, hindi po ito mabubuo nang wala po kami, the whole group at ang Viva. So sobrang thankful po kami at excited na marinig niyo ang kanta. Meron pa rin itong Viva Hot Babes na DNA, fun, catchy, and inspiring, very uplifting. And what I love about this song is the message na kahit gaano kabigat ang araw mo, sa konting sandali, mapasaya, mapangiti, at mapakending namin kayong lahat. In fairness, kasi pag naririnig pa rin namin after ng ang Bulaklak, basketball, talaga naman, talagang iba-iba ang dating, di ba? O, actually, alam nyo, pati itong si PB Walker, talaga na-excite siya pag naririnig ang kanta niya, di ba? So back to you, PB. Alright, fantastic segue there.